Welcome to the Real Podcast Season 3, where we talk about life and relatable life experiences. We share tips, wisdom, and truth. The truth. Hoping that this will be a great reminder and a shift as we walk through this life. And I'm your host, Faye, or they also call me Camille. So, enjoy this podcast as much as we did while recording them. Ang sabi ko kay Ma, gusto ko na mag-asawa. Baka ayaw mo pa. Pero parang gusto na rin pala ni Ma. Kaya yun, nag-asawa kami dalawa. Oh my God. Mawala na si Pa. Alam mo yung mutual? Wow, mutual understanding. Mutual treaty. Yan yung isang klase ng kung titingnan mo. Paano ka binibigyan ng isang grasya ng Panginoon Diyos? Mag-pause muna and then communicate after instead na mag-argue pa kayo na lumaki yung bagay. Kung si Papa nagsasacrifice, Yeah, same with for us. sure. Since hindi lahat ng bata lumaki sa ganung parents, anong advice nyo sa mga magulang na who always disagree and nagsisigawan, nagsasakitan? Anong pinaka-advice na mabibigay nyo sa kanila? 29 ka na din. Yun ang naging bunga ng 29 years. Mr. and Mrs. Morada, welcome to the Real Podcast. So, Mom is a teacher and Pops is a retired jeepney driver and barangay official. Ganda umaga, kakagising nyo lang. Good morning. Good morning. Yan. Mr. and Mrs. Morada, sobrang privilege kasi matagal ko nang gustong gawin tong interview na to. Kasi alam ko na hindi natin to usual na ginagawa. Hindi ko tanatanong sa inyo usually. So, opportunity para matanong ko din sa inyo para future reference. Tsaka future reference din ng ibang tao makakapakinig. Pero nasan ba tayo pa? Ang ganda ng view sa likod oh. Hindi nila nakikita eh. Malapit sa dulo ng Pangasinan. Sa lugar na to, may bulaklak ng Madre Cacao si Gemma na nakita. Na parang gusto niya nang pitasin kahapon pa. Tama pala namin ang doggy namin. Hi, Umbra. First question. Anong age kayo nagkita at ilang months kayo naging mag-boyfriend, girlfriend before kayo nagpakasal? Si Mama ang expert. Si Gemma ang expert doon. 1 year na mahigit. Nagde-date na kayo noon? Oh. Oh my God. Oh my God. Paano pag... Hindi, seryosong Hindi, kasi nagtatrabaho na ako doon sa Namawala na nun. si Pa. Umasa noon dito talaga naman. Ay, grabe ka. Masasayahan. 29 years na pala tayo, Ma? Yes. Ang seryosong sasabihin ko dito sa na to, para sa inyong mga makakarinig at makakakita sa amin, ang lalaki ay para sa babae. At ang babae ay para sa lalaki. Yan naman ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya nga tayo create na lalaki. Ako. Kaya ka create na babae ay para sa akin ka dahil ikaw si Gemma. At ikaw ang naging kapalaran ko. Wife? Parang doon sa sa pagkatao ko, naging pribilehiyo ko na makilala ka. Ay, akala ko baliktad. Yan yung So, 1 year kayong nag-date? Alam mo yung mutual? Wow, mutual understanding. Mutual treaty. Yung parang bilang babae nga at lalaki, nagkaunawaan doon sa isang punto ng tunguhin. Ayun ang pinakalalim noon. Hindi naman para sa akin kasi, ang dalawang taong nagkakasundo, hindi lang nagsabing I do. Para sa akin lang yung Hindi opinion. lang sa word. Hindi lang sa salita Oo. mo pwedeng Gets. gawin o ipakita sa madla na kayo yan. Lesson from getting married ng 29 years. Anong lesson nyo ng 29 years na kayong mag-asawa? Si Gemma mo. Sa mga first years,
talagang parang ano yan eh, maraming adjustments from single to married couple. Talagang malaking adjustment yon. Maraming pagbabago na kailangan mong kailangan mong malampasan. Doon pa lang kayo nagkakakilala ng yung talagang yung magkakilala ng sobra-sobra na kasi iba na yung nagkapangasawahan during the time na na binata at dalaga pa. So, 3 years mga ganon na yung adjustment gagawin mo para makilala mong mabuti yung partner mo in life. Yung first adjustment, katulad sa amin dalawa, unexpected na lumabas ka agad si Faye in 7 months. Pero yan yung isang klase ng kung titingnan mo, paano ka binibigyan ng isang grasya ng Panginoon Diyos? Paano tayong dalawa binigyan? Paano kaming dalawa ng isang grasya na maraming nagsabi na bihira daw yung nabubuhay na ganun, pero ako hindi ko inisip na mawawala. Sa halip, ang inisip ko ay ibigay siya sa amin ng Panginoong Diyos, sa pa rin ang ang makakapagpasya. Pero yun nga, sa ngayon, at umabot na nga sa 29 years, yan. Malapit ka na rin, ibig sabihin, malapit ka na rin sa ganun. Pero, ang punto is, ang pinakamasaya doon sa amin dalawa, napatunayan natin na yun ay mga pagsubok lamang. Yung adjustment sa buhay ng bagong couple. Dahil si Mama, alam nyo, ang feeling niya ay parang kinihambing niya ang sarili niya sa isang posporo na tau-tauhan sa palito. Ayan yung Pero ako sa kanya, sa akin naman, that time kasi talagang nagtatrabaho ko sa simbahan, institusyon ng mga protestanteng simbahan. Talagang minsan wala kami ng 3 araw, 1 linggo. Pero nalampasan naman namin yon. At yun din ang naging dahilan kung paano ko naitaguyod hanggang sa makapagtapos sila. Right. At yun, maraming mga tukso at maraming mga bagay na lumapit para tayo ay subukin. Pero ang Diyos pa rin talaga ang makakapagsabi na yan kayo. Kasi tao tayo, yan pa yung isang pang paano mo lalabanan ang mga pagsubok sa buhay nating ito. Yeah. Okay. So, kung yung kay Mama, mahirap sa una, pero okay na as years go by. Kay Papa naman, grace tsaka miracles ni God ang point nung 29 years nila ng marriage. Galing. Yon, sige. Next. So, sabi mo nga pa, 'di ba? Maraming mga pagsubok. Pero paano kayo nag-a-agree tsaka nagdi-disagree sa mga bagay-bagay? Kasi for sure, hindi naman kayo lagi nag-a-agree. May mga time na nagtatalo kayo. Kasi naniniwala ko doon sa you love but you don't agree on things. Paano kayo nag-a-agree and paano din kayo yung mga time na nagdi-disagree kayo sa isa't isa? Paano kayo nagka-come up sa isang solution or decision? Ang the best solution sa buhay natin sa isang kaguluhan at kung merong hindi pagkakaunawaan, tumahimik ang isa. Ikaw, Ma. Sige, Ma. Ang totoo, di nga ba't kailangan yung communication? Communication should be andal talaga dapat. Ako talaga kapag hindi ko nagugustuhan yung ako talaga silent lang ako. Hindi ako magsasalita. Tapos pag-aaralan mo yung ano yung nangyari. Later on, makakaano ka na kailangan talaga yung mag-uusap kayo. During that time, hihinto ka lang, tatahimik ka. Pause. Pero yung communication dapat tuloy-tuloy. Kasi yun yung communication talaga. Alam ko, Ma, na hindi ka nga masyadong nagsispeak out minsan. Pero
Ngayon, mas clear na you just take a pause. Tapos after that, parang voice out. Ano din yung sarili mo. Pero in a calmer way. Oo, kasi na-process mo na internally yung gusto mong sabihin. Which is, I feel like, kasi pareho kami ni Papa, we always wanted to say upfront kung ano yung nafe-feel namin and communicate agad yon. Pero, important din na we also have that na mag-pause muna and then communicate after instead na mag-argue pa kayo na lumaki yung bagay. Kung hindi nyo rin lang mapagkakasunduan, stop na muna. Mm-mm. And then another basta doon makikita kasi yung love, yung pag-ibig kasi yun nga yung isang klase ng parang may dumating sa inyong tukso para kayo ay guluhin. Mm-mm. Part yun. Yan yung realidad ng buhay natin. Right. Hindi ko naman sinasabing ganyan talaga ang buhay natin. Gusto nating gawin, pero hindi natin gustong gawin yun. Sabihin, kung meron tayong hindi napagkakasunduan, parang lang yun, hindi natin gustong gawin yun na umabot sa pag-aaway. Yeah, worse. Yun ang pinaka-worst. Pero hindi kami, even once, hindi kami yung nag-aaway na yung sisigawan na physically, tsaka brutally. yung sigawan na super sigawan. Yes, ako, pag nagagalit ako, di talaga ako nagsasalita. Si Papa kung nagsasalita man siya ng hindi naman siya yung super sisigaw na ganon. Walang away na ganon. Yeah. At saka, once na meron kaming hindi magandang nangyari, hindi nyo nalalaman, di ba? Hindi kami nag-aaway in front of you. Kahit na sinong tao, hindi kami nag-aaway na may nakaharap o nasa sa aming dalawa lang, between us lang. Grateful ako kasi lumaki ako sa household or sa parents na hindi nga nagsisigawan or hindi physically nagsasakitan. Although alam ko na nag-aaway kayo kahit di namin nakikita or hindi namin alam. Tapos meron din namang, especially ngayon lumaki na kami, nakita namin kung paano kayo mag-disagree on things and very vocal na kayo on that. Pero nung bata kami, yun nga, parang di namin yun na-experience. Naniniwala ko na sobrang laki ng impact ni God sa buhay nyo na yung pagmamahal niya sa Kanya, ayaw nyo ding masaktan yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya, tinatry nyo din yung best nyo to communicate things the way He wants it to be communicated. In love, ganyan. Hindi yung talagang, yung gusto ko lang yung masusunod, yun na yun. So yun, grateful ako doon na lumaki ako sa parents na gano'n. Since hindi lahat ng bata lumaki sa ganong parents, anong advice nyo sa mga magulang na who always disagree and nagsisigawan, nagsasakitan? Anong pinaka-advice na mabibigay nyo sa kanila? Ang ma-advise ko sa mga magulang, iwasan talaga nila yung ganun na super ang away in front of the kids. Kasi malaki ang impact nun sa mga bata. Marami akong napapansin sa eskwelahan kung magulo yung family nila. Yeah. Makikita mo na iba yung character ng bata sa eskwelahan. Kung doon hindi siya makapag-voice out ng sa family, pagdating sa eskwelahan, bully yan. Marami siyang ginagawang kalokohan. Yeah. Kasi doon niya inilalabas kung ano man yung brokenness. Yung mga problema niya sa bahay, doon niya ilalabas sa eskwelahan. So, advice sa mga magulang, sana wag nilang idamay yung mga bata sa away nila sa bahay. So, kailangan talaga yung halimbawang kayong dalawa lang ang nakakaalam kung ano yung ano nyo. And then, wag ninyong isama yung mga bata. Para sa akin, ang number one, hindi ko kayo sinisisi dito, kundi kayo ay bahagi lamang ng buhay. Mas maganda yung paano natin ibinabalik yung buhay natin sa pananampalataya pa rin sa Diyos. Yung number one doon, yung pagturo natin ng panalangin sa mga bata para saan man sila dumako, yun yung baon-baon ng mga bata na, oy, hindi ko pala dapat gawin ito. Sa halip, pag ako naggagalit, manalangin ka. Tawagin mo ang Panginoon at tutulungan ka niya sa mas mabuti. Kahit naman sa lipunan natin, yung pag-iwan doon sa gusto ng Panginoon Diyos para sa atin.
Dahil Selfish tayo ay ambitions. Oo. maging ano ka man, maging sino ka pa rin. Siya pa rin talaga ang Panginoon Diyos pa rin para ang pinaka mapagpasya. Right. Agree ako dun sa sinabi mo pa na hindi naman natin masisisi yung mga, for example, yung mga magulang kasi broken din sila, oo. And for sure, may pinanggalingan din sila sa past nila. Pero, ayun din yung sinabi ni mama na, siguro, mama, hindi lang ako mag-agree dun sa totally hindi malalaman ng mga anak. Mas, parang para sa akin din, is okay pa din malaman nila, pero hindi sila mag-away in front. Parang hindi sila magsakitan or magbulyawan in front. Pero mas maganda kung napag-usapan na nila, then pwede lang i-share sa mga anak nila para aware sa nangyayari. Pero at the same time, hindi na yung brutally nakikita nung anak nila na, oh, this is how ganito kami at makaka-affect sa'yo yun. Greatest realization nyo nung may 3 na kayong maliliit na anak. Ano yung feeling nung first 6 years na may anak na kayo? Anong feeling nun? Siyempre ako very happy na na buo na yung family dahil after ng third Niya. kid 'di ba nagpa-ligate and all. Ibig sabihin eto na talaga yung bubuo ng family. 3 kid plus kami ni Papa. So happy about that. Tapos yun na nag-umpisa na kaming mag-isip kung paano kayo palalakihin ng Doon pa lang. no, Hindi, what I ibig ko mean, sabihin, dahil hindi niya siya pinroblema before. Kasi parang Oo. feeling ko yung generation namin ngayon, we tend to overthink before pa kami mag-enter sa relationship or magkaanak or magkaasawa. Paano namin bubuhayin yung future kids namin? Ganon. Kaya siguro may fear na huwag mag-asawa. hindi naman wag magsawa, pero wag agad mag-enter unless wala kang Okay. financial capabilities. Kasi kami ni Pa, nagtatrabaho naman kami. Oo. Both of us are working. So ibig sabihin, talagang nung mag-asawa kami, ready na kami para doon sa responsibilities. Alright. Right. Tapos nung dumating na kayo at mas naging kami na mas tayo maghigpit or Yeah. i-save kung ano man ang dapat i-save kasi meron ng tatlong bata na dapat makinabang para sa mga ito. Pagdating yung 3 sa amin 2 ng buhay ni Ma, though talagang iyan yung katotohanan din doon sa marami ang nagplano doon sa nakaraan bago sila tumungtong sa pag-aasawa. Pero sa plano nila, marami din ang hindi natupad. Natuloy. Yes. Agree. Dahil yan doon sa sinasabi natin lagi na ang Panginoon Diyos ang nagdadala ng ating buhay dito sa lupa. Kumbaga, sa amin 2 ni Gemma, ni Mama ngayon, hindi namin plinano. Basta yun nga, balikan ko kanina, sabi ko gusto ko nang mag-asawa. Ayun. Pero nung kaming 2 nagsasama na, ang iniisip ko lang lagi, ang pumapasok lagi sa kalooban ko, yung buo ang puso ko na ako ay magkakaanak. Yeah. Kami ay magkakaanak. At buo din ang puso ko na pwede ko nang buhayin ang pamilya ko dahil meron akong trabaho. Yun, hindi ako nawawala ng doon sa akin. Basta ang sa akin ay kailangan ko na magkaroon ng pamilya dahil ito ang gusto ng Diyos sa akin. Para sa darating na pamilya, kasi una, yun nga, nung lumabas ka, nung magkaroon kami ng baby, hindi namin inaasahan na ito ay lalabas ng 7 buwan. Doon mo gagawin ang lahat. Yeah. At kasabay ng pananalangin sa Panginoong Diyos na bigyan ka ng kalakasan at ang lahat ng at yung pinagkaloob sa iyo. Pinagkaloob sa iyong 7 buwan na instead of 9 na buwan siya ay lalabas. At sabi ng doktor, delikado daw pa ang naging kalagayan. Pero ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Yes, true. Sobra. Yung mga sacrifices na kailangan nyong gawin para sa inyong Napakarami. Oo, yun. Para sa inyong 2 at para sa Napakarami. pamilya natin.
Yung pwede niya lang ma-share. Sige. Bebo. Yung matinding sakripisyo na napagdanas ko. Nasa Manila kami ni Ma nakatira. Talagang siyempre kailangan mong bayaran ang lahat ng bayarin at doon lang Yeah. namin nauubos yung sweldo na ano. At hanggang sa nagpasya kami na umuwi sa probinsya. Mm. Kami tumira Right. sa bayan ng Tarlac, probinsya din ng Tarlac. Mm. Yan ang ano. Nung nandoon na kami, ang isang experience ko na napakahigpit. Though ang Tarlac ang pinili ko dahil malapit sa Manila siya, accessible. At doon yung trabaho ng isang hamak na driver ng Hamak na driver Ano? ng jeep. ang karanasang matindi doon ay yung nung nasa Tarlac na kami, uuwi ako sa bahay nang wala yung bahay, wala yung tao na uuwian ko. Talagang ano yun, struggle sa akin, naging pagsubok sa aking matindi yun. Na pagdating ko sa bahay, saan ba ako dadaan papasok sa bahay na ito? Kundi Hanggang dumaan sa baba. habang nakikiisip ako ay napakadaming lamok at masakit mga gat. Ang iniisip ko, sumakay na uli pabalik at Ng hindi ko Manila. na ano kung ano ako ba no. Pero sinubukang dumaan sa kubeta, nakapasok ako sa bahay. Yun yung ano. Para magnanakaw. Pero nung nasa loob na ako ng bahay, talagang masarap tawagin ang Panginoon Diyos. Yeah. Dahil andiyan na nga kayo 3 na kayo. Na totoo to, aaminin ko. Kumbaga, sinabi ko na din ito kay mama noon. Na nag-isip ako, ano ba itong klaseng ginawa kong bahay? Bakit ganon? Uuwi ako, wala sila. Gaano kasama sa kalooban ng isang mahina ang loob. Pero sabi ko, hindi ko pala ito bahay. Mm. Kaya nung nakapaggawa na kami, ang sabi, Nire-rent mo pa lang kasi nun. nung makapaggawa kami ng bahay, doon ko mas nakita yung excitement. Lalo na talagang nung maitayo na yun, doon tayo mas naging tahimik at tiwasay. Ako tingin ko, Right. naging maano tayo doon. Kahit na gaano kalayo yung paghahanap buhay ko sa ibang lugar, talagang walang ibang laging pumapasok sa isip ko kundi ako ay pauwiin ng aking diwa sa bahay. Yeah. Yun yung mga sakripisyo sa loob ng umpisa ng kayo umpisa na ng mag-aral ang 3 bata hanggang sa makatapos yung pinakahuling bata. Gusto ko lang sabihin pa na, ayun nga, yung sacrifice mo, specifically sa'yo, is yung paglayo mo or pagsistay mo sa Manila na as jeepney driver, nawala kami. Sobrang laking impact nun sa akin nung siguro grade 5 ako nun. Nakita ko na tinatago mo sa isang malaking balde lahat ng barya. Tapos nung time din na yun, nangungupit pa ako ng 5 dun sa balde. So, ang laking impact sa akin nun kasi every time na kumukuha ako doon, na-realize ko din at the same time na, wow, grabe yung sacrifices ng tatay ko na nandun siya sa Manila, natutulog siya sa jeep para lang maiuwing, hindi barya yun may maiuwing panggastos sa bahay. And sobrang, yun nga sabi mo nga na yung sinabi mong mahina ang loob, ang take ko dun is that mahina ang loob mo dahil wala ka sa tabi namin. Kasi yun, vocal ka dun na matapang ka as a man, pero yung loob mo is humihina kapag wala kami sa tabi mo. Which is, isa sa mga qualities talaga na pagmahal mo yung asawa mo and yung mga anak mo, na ayaw mong laging na mawalay sa tabi nila or gusto mo make sure na physically safe sila at nandun ka para tignan din sila, makita sila. Yun. Ikaw, Ma? Sacrifices na you have to make. Ganun din. Kasi kung si Papa nagsasacrifice, Yeah, same with for us. sure. Kasi ako ang tumitingin sa inyo lahat habang siya ay wala. Yeah. Parang ganon. Oo, agree. Kasi during that time, nag-stop muna akong magtrabaho. Mag-work? Di ba meron akong may ilang din ako nag-stop akong nagtrabaho during that Hanggang time. anong year, Ma? Kasi parang kindergarten ako, nagtatrabaho ka na ulit. Oo, dun saan, Pero totoo na yung sacrifices mo naman is
hindi mo mako-compare yun sa sacrifices ng tatay or ni papa. Kasi yung sacrifices mo is, yun nga, kahit na may mga time na hindi ka nag-work, pero few years lang yun, hindi ko nga maalala. Nag-work ka most of the time sa school, at tapos, inaalagaan mo kami, pinagluluto mo kami, lahat, tinuturuan mo kami sa assignment. So, sobrang laking, parang dun talaga mabubuo kung ano yung pamilya na everyone, or especially the parents, at first, has to sacrifice things. Talagang given yung sakripisyo ng isang tao sa buhay nating ito ngayon. Kasi mabalik ako doon sa point ng bakit ka magdududa na ikaw ay mag-aasawa? Bakit ka magdududa na paano bubuhayin ng anak mo? Kami ni mama, hindi namin pinag-isipan kung paano namin bubuhayin ang tatlo naming anak. Kundi doon ko nakita na lalo yung lalim ng paano ang pag-ibig ng Diyos nagiging sa tao. Isa pang realidad, may mga bata ngayon na wala pa sa tamang edad na nagbubuntis at nagkakaanak, pero merong isang panahon na dumadating na makikita natin, maayos sila. Yeah, agree. Huwag nating pagbigyan ng doubt o pagdududa siya. Walang ibang mangangalaga sa atin. Basta tayo ay laging tumatawag sa Kanya. Agree. Pinaka-point dun na nakuha ko dun sa sinabi mo pa is talagang yung faith mo or live for your faith. Kasi kung hindi nga, talagang matatakot ka na lang. Hanggang kailan ka matatakot, 'di ba? And at the same time, yung sinabi mo na, siguro gusto ko lang expound na lahat tayo may choices. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng choice. Ikaw, choice mo si mama. Si mama, choice ka niya. Pinaka-point, I guess, nung sinabi mo is that kahit na sinong piliin natin, God can still turn something into His miracle, into sa glory niya. Yung sinabi mo yung maagang nag-aasawa, na siguro nagkamali, pero nakita natin na maayos sila ngayon. That's a testimony na God can really use something na akala ng marami or ng tao na mali yung ginawa niya to something for His glory. Yung pinaka-point then is yung obedience natin and yung faith natin sa Kanya. Hindi lang basta, sige mag-asawa ko na maaga, tapos yun na yun, God can turn it to something, ganyan. Nung binata ako, sabi ng tatay ko sa akin, mag-asawa ka na nga, pero hindi ko siya pinakinggan. Dahil sabi ko, ang katwiran ko noon, pabiro man yun siguro dahil hindi pa rin ganun kagulang yung isip ko. Mag-aararo na nga ako, makakakuha pa ako magtatanim. Parang sabi ko, magsasaka na nga ako, parang mag-aararo ako yung mag-aararo, tapos makakakuha pa rin ako ng magtatanim na kapartner ko. Hindi ko naman siya minamaliit yung mga magtatanim. Pero parang ang projection ko ayaw ko naman ng ganun. Parang gusto ko ring makaranas. Una kong maranasan yung buhay sa siyudad. Yan ang kwento. Hindi ko minamaliit yung mga magsasaka at mga manananim at mag-aararo. Kasi doon ako nabuhay. Yeah. Ngayon para sa akin, paano ka maging matatag ang loob na subukin ang bawat bagay na pinapakita ng Panginoon sa atin. Yeah, true. Agree. Thank you so much for listening to the first part of episode 22 of the Real Podcast. Stay tuned for the second part of it because there's a lot more that they shared there with so much of their wisdom. So yeah, stay tuned.